Yo mga ka-Techtomer! For today's video, tuturuan ko kayo paano mag-clone sa SSD na walang ka-hassle-hassle. Before ko simulan, baka hindi pa kayo naka-follow sa FB page at nag-subscribe sa YouTube channel ko. Di ko na sasabihin kasi malaki na yung betlog mo. Meron kaming build ngayon 6 PCS build for Pesonet. Kaso lang, wala pang stock si supplier. Buti na lang may mga SSD pang natira. Kaya kahit wala pang units, mas mabuting i-clone para pagdating sa mga parts, plug and play lahat. Before kayo mag-clone, dapat yung source na SSD naka-initialize na lahat, katulad ng drivers, tested na ang games, etc. or auto shutdown if meron man. Kung nandito ka pa rin, ibig sabihin may silbi ang video na to. I-like mo na para mas marami pa akong magawa. Huwag mo i-like kung wala kang natutunan. Pero kung may natutunan ka, alam mo na. Sa nakikita nyo sa desktop, ito yung tinutukoy ko na source SSD at initialize na lahat. Meron ng ready games, drivers na tugma sa unit mo, at auto shutdown, etc. Bago tayo magsimula sa pag-clone, tanggalin muna natin yung network LAN. At take note na din, dapat naka-unshadow or unfreeze yung source SSD mo. Pag nag-clone ka ng naka-frozen state yung source, babalik ka sa Windows after mag-restart. Itong gamit ko ay AOMEI partition na naka-unlimited edition. Matagal ko nang ginagamit nung panahong nag-aaral pa lang ako. Subok ko na at 100% working pag sinunod mo tong video na ito. Isasaksak ko na yung SSD na i-clone ko gamit ang SATA cable papunta sa Mobo SATA port at SATA power galing sa PSU. Since may laman na ang ating i-clone na SSD, before mag-delete all partition, ito double check muna natin anong disk number ang ating source SSD or main SSD. Sa nakikita nyo, ang disk number ng ating source SSD ay disk 0 at ating i-clone ay disk 1. Delete all partition if may laman na yung SSD na i-clone. Apply. And proceeded. Clean and unallocated na itong disk 1 natin. Pagkatapos niyan, punta sa taas, click clone. Clone disk. Ang sinasabi dito ay select source disk. At ang source or main SSD natin ay disk 0, kaya select disk 0. At ang sinasabi dito ay destination. Ang i-clone natin yung SSD na unallocated na disk 1. Pagkatapos niyan, select sector to sector. Confirm. Apply. Proceeded. At pagka-click mo ng OK, kusang magre-restart at mag-clone into Windows PE mode. Bakit sector to sector pinili ko? Kasi 256 gig lahat ang SSD na e-clone ko para tugma or 1:1 lahat ang partition drive letter na sesend to desktop na games icon, drivers at games or etc. na ini-initialized ko at 100% walang error at walang na ewan na unallocated partition. Hintayin mag 100% lahat at kusang magbubukas yan sa booting patungo sa desktop. Sa wakas, natapos na din yung pinag-clone na natin. Sa mga hindi pa nakafollow sa FB page at YouTube channel ko, ito lang masasabi ko. Aray ko!
Nag-start ng clone sa mula 1:38 p.m. hanggang 2:26 p.m. Kabuuang oras na tapos 48 minutes. Pwede ka na magsaing while nag-clone or mag-yosi, magdamag. Pagkatapos niyan, shutdown natin ang PC pagkatapos ma-clone at itetest natin yung SSD na kino-clone natin at tanggalin yung main SSD or source SSD. Ang galing! Ang galing! Sa nakikita nyo, naka-PC01 pa ang PC name sa second SSD natin. Dapat hindi tugma yung mga PC name sa mga pinagkuklonan natin. Kaya rename muna sa PC bago ikabit sa mga ready PC na unit. Pagkatapos ng restart, plug natin ulit yung network LAN at itetest natin ang SSD natin sa games. Sa nakikita nyo, tugma lahat ang nasa desktop icons, drive path letter, kaya Replica 1:1. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa oras mo. Kung may natutunan ka, huwag ka nang mahiya, like at share mo na. Hanggang sa muli mga ka-Tech Tomer.